Ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Live mula sa RMN News Center Manila, ito ang KBB Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide ngayong umaga. NDRRMC nakapagtala ng 12 patay sa paggunita ng Semana Santa. Kaligtasan ng mga Pinoy sa Korean Peninsula pinatitiyak ni Pinoy matapos magdeklara ng state of war ang North Korea laban sa South Korea. 4 sa bawat 5 Pilipino kontento sa takbo ng kanilang buhay ayon sa SWS survey. Asya, idineklara ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction bilang nangungunang disaster-prone region sa buong mundo. Sa negosyo, job fair ng TESDA palalawigin pa. Payong dagat, patuloy na pagbaha sa Mauritius, nag-iwan na ng 10 patay. RMN News Nationwide. Mga swabang tuwing alihan, di yan pwede kayo tuwin. Nagtatago ng pagkain, di yan pwede kayo rile. Di na tayo malalamangan, may di na tayo maasahan. Pagkaing mura at sapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado, number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Political advertisement paid for Jack Enrile, Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Ken Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada, 1 Ibunan Street San Juan. Action Gordon, Senador natin Gordon, dadami trabaho. Action Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action Gordon. Iboto, senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Casica 1 HV de la Costa, Makati. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Ang nagawa sa Kongreso, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Nakakaaral kami kay Mrs. Hanep Buhay. May pagkain kami Kay Mrs. Hanep Buhay, na ang buhay. kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party, 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Ito po si Senator Loren Legarda. Para hindi na maundoy, mga Sendong at mga Pablo, ginawa natin yung Climate Change Act at yung People Survival Fund. Para kayo'y magkatrabaho at magkanegosyo. Nandyan ang Barangay Kabuhayan Act at Micro and Small and Medium Enterprises Law. Ilan po lamang yan sa ating mga nagawang batas para sa inyo. Ito po si Loren Legarda, patuloy na maglilingkod sa inyo. Iboto, number 19 sa balota, Senator Loren Legarda. Political ad paid for and by Loren Legarda, Boni Serrano Avenue, Quezon City. Action Gordon, Senador natin Gordon, dadami trabaho. Action Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action Gordon sa Senado. Ligtas ang Pinas kay Action Gordon. Iboto, senador natin. Ligtas ka, kid! This political ad was paid for Dick Gordon, Gallagher Street, Olongapo. This political ad was paid by Bagong Bayan, Volunteers for New Philippines, Casica 1 HV de la Costa, Makati. Mga sabota sa kasyuhan, di yan pwede kay Enrile. Mga kontrado ng ilan, di yan pwede kay Enrile. Di na tayo malalamangan, may di na tayo maasahan.
Presyong tapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado. Number 12 sa balota. Kay Jack Enrile. Advertisement paid for Jack Enrile. Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Pan Pacific Royal Basic Foods, 2111 Jaca Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. Tama, 42 days na lang, eleksyon na. May mga bagong mukha. Sila ba yung pipiliin o yung dati pa rin? Mission 2013, Boboto Ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Ang pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News. Buenos Dias, Pilipinas! Umaga ho ng Lunes na ngayon, Abril 1, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXDR 981 RMN Dipolog, at sa 94.1 Power Radio RMN Daet. Live international via www.rmnnews.com at live pa rin sa WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. Mana Santa. Tatak RMN Report. Umabot ho sa 12 ang namatay habang nasa 581 ang nasaktan sa magkakahiwalay na insidente sa kasagsagan ng Lenten season. Ayon sa NDRRMC, 2 rin ang naiulat na nasaktan sa paggunita ng mahal na araw. Ang mga nasawi, sinabi ng NDRRMC na 7 sa mga ito ang namatay sa pagkalunod habang 2 sa aksidente sa kalsada, 2 sa barilan at 1 naman sa sunog. Karamihan naman sa mga nasugatan ay mga sa tradisyonal na prosesyon ng itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila noong Biyernes Santo. Ang pagdiriwang ng Semana Santa sa Region 7 ay naging payapa rin. Kasama natin sa balita si Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Nationwide Report. Naging abala ang mga otoridad sa lalawigan at ang buong Central Visayas Region hindi lang sa pagbibigay ng mahigpit na seguridad kundi pati na rin sa pagresponde sa isang sunog, ilang aksidente sa karsada at pag-aresto ng ilang katao dahil sa paglabag sa Comelec gun ban. Ngunit sa pangkalatan ay inilarawan ng Philippine National Police sa Region 7 na naging mapayapa ang 4 na araw na bakasyon at mga aktibidad sa Semana Santa. Ayon kay Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Patrocinio Comendador, nakatulong ang presensya ng kapulisan lalo na sa mga matataong lugar para mapanatiling mapayapa ang obserbasyon ng Semana Santa. Ngunit hindi naman nakaligtas ang 3 bata sa insidente ng pagkalunod habang naliligo sa iba't ibang lugar sa Easter Sunday. Unang nangyari ang insidente sa Barangay Olivo, Tabuelan kung saan nalunod ang isang 8 taong gulang na bata na si Larry Agudo habang naliligo kasama ang kaniyang pamilya. Samantala namatay din sa pagkalunod ang 10 taong gulang na si Hans Kahukson sa Barangay Magdugo sa Toledo City at ang pangatlong biktima ay nakilalang si John Ivan Escana, 5 taong gulang sa Barangay Maricaban, Santa Fe, Isla ng Bantayan sa Cebu. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Samantala, ipinatitiyak ngayon ni Pangulong Noynoy Aquino sa Department of Foreign Affairs na ang kaligtasan naman ng mga Pinoy sa Korean Peninsula. Ito ay kasunod ng tensyon sa pagitan ng North Korea na nagdeklara ng state of war laban sa South Korea. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lascerda, nais matiyak ho ni Pinoy na nakahanda ang embahada ng Pilipinas sa Seoul kapag humantong na sa gulo ang nangyayaring tensyon ngayon sa Korean Peninsula. Samantala, sinabi naman ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sani Coloma na nakahanda na ang contingency plan ng gobyerno ng Pilipinas sakaling lumala ang kaguluhan sa pagitan ng South at North Korea. Ayon kay Coloma, nakahanda ang NDRRMC sa anumang banta sa labas ng bansa kabilang na ang pagpapakawala ng missiles ng North Korea at South Korea. Sa ngayon ay natiling
Nakamatsyag ho ang Pilipinas sa mga nangyayari sa Korean Peninsula at suportado ang diplomasyang paraan sa paglutas sa krisis. 4 sa 5 Pilipino nagsasabing kontento sila sa takbo ng kanilang pamumuhay. Batay na rin po sa bagong survey ng Social Weather Station. Sa survey na isinagawa nila, 4 na unang buwan na ikinonsidera ng kasalukuyang taon, 76% ng 1,200 na mga respondents sa buong bansa ang nagsabing kontento sila, habang 45% ang sinasabing tama lamang ang takbo ng kanilang buhay. Ang latest survey mas mataas kumpara sa nakuha noong nakaraang taon na nasa 33% very satisfied, habang 48% naman ang fairly satisfied. 18% ang hindi medyo kontento, habang 5% lamang ang hindi nasisiyahan sa nilang pamumuhay ngayon. Bumaba naman ang life satisfaction sa Metro Manila na nasa 81%, habang sa Visayas ay nasa 84% at sa Mindanao ay tumaas ngayon ng 72%. Nabatid na mas mataas ang satisfaction sa buhay ng mga respondent sa Class ABC at yung mga nakapagtapos ng kolehiyo na nasa 95%. Nangunguna ho ang Asya sa mga kontinente sa most disaster-prone region sa buong mundo yan dahil sa dami ng disaster areas nito at saka yung mga biktima. Ito ay sinabi ho ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNI-SDR. Ayon sa UNI-SDR, una rito ang pananalasan ng Typhoon Pablo kung saan nag-iwan ito ng tinatayang 1,900 casualties at sumila sa mahigit 210,000 kabahayan, infrastruktura at ibang sa agrikultura sa Mindanao Disyembre noong 2012. Base ho sa tala ng UNI-SDR, sa kabuuan naabot sa 310 disaster events ang nangyari noong 2012 kung saan nasawi ho yung may 9,300 na katao at tinatayan nasa 106 na milyon at 138 bilyong dolyar ang halaga ho ng mga napinsala, partikular sa United States, Italy at China. Matatandaang nananalasa ho sa Amerika ang Hurricane Sandy kung saan bumaba sa 64% ang ekonomiya nito at umabot pa sa $50 billion at $20 billion ang napinsala. Sa Europe naman, mangungunitang tumama ang 2 long cold waves kung saan nasawi ang mahigit sa 1,000 katao. Kaugnay nito ay ayon sa Center for Research on the Epidemiology of Disasters o CRED. Naapektuhan rin ng malaki ang Africa dahil sa pagtagtuyot at mga pagbaha doon kung saan 80% sa mga biktima ang namatay. Sinabi pa ng UNI-SDR, kadalasan nangyayari ang isang trahedya sa isang mahirap na bansa kung saan nagkakaroon ng malaking epekto ito sa ekonomiya. Ang Commission on Elections ay sisimula na ang pagpapakalat ng mga field personnel na tututok sa mga paglabag sa pangampanya. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report! Paigtingin na nga ng Commission on Elections ang pagbabantay sa mga posibleng paglabag sa patakaran sa pangangampanya. Ito ay makarangganap ng umarangkad ang panahon ng kampanya para sa mga kumakandidato sa lokal na pwesto na inaasa naman lalong magpapainit ng labanan sa politika. Kaugnay ito sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na sisimulan na nila ang pagpapakalat sa mga field personnel sa tututok sa mga paglabag sa pangangampanya. At kabilang nga sa mahigpit na tututukan ay ang kabisera ng bansa, ang lungsod na Maynila, na kung saan mahigpit ang labanan sa pagitan ni dating Pangulong Joseph Estrada at Mayor Alfredo Lim para sa pagkaalkade ng lungsod. Kahapon sinimulan na nga ng kampo ni Estrada kasama ng kanyang running mate na si Vice Mayor Isko Moreno ang kampanya sa umagitan ng proclamation rally sa Liwasang Bonifacio na dinagsa na may 7,000 taga-suporta. Ngayong araw naman idaraos ang proclamation rally ng partido ni Lim na gagawin naman sa Bonifacio Shrine sa Manila City Hall. Kasama mo sa lungsod na Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Samantala, ang Philippine Embassy naman tiniyak na regular na nilang mabibisita yung mga nakakulong na Pinoy sa Malaysia. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adrata. RMN Report! Regular nang madadala ng Philippine Embassy ang mga kinasuhang Pilipino kaugnay ng Sabah standoff. Ayon sa embahada, nangako sa kanila ang Malaysian government na regular nilang makakausap
at mabibisita ang 8 Pinoy. Ito ay sina Atik Hussein bin Abdul Bakar, Basad Manuel, Habil bin Suhadi, Holland bin Kalbi, Timhar Hadila Suhadi, Lin bin Mada Saleh, Kadir bin Uyong at Lating bin Tiyong. Sila ay una nang nadalaw ng Philippine Embassy team sa kulungan sa Tawau noong Huwebes Santo. Tiniyak na rin ng embahada ang legal assistance sa mga ito, lalo na't magsisimula na sa April 12 ang court session sa Malaysia. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Kampanya ng dalawang malaking political party sa Maguindanao aarangkada na ngayong araw. Kasama natin sa Mission 2013 si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. Gaganapin ngayong araw ang opening salvo para sa pagsisimula ng kampanya ng mga tumatakbo sa ilalim ng United Nationalist Alliance o UNA sa pangunguna ni Sultan Kudarat Mayor Datu Tukaw Mastura na tumatakbong gobernador ng Maguindanao at Ali Midtimbang na tumatakbo naman sa pagka-vice-gobernador. Ito ay isasagawa sa public market ng Pagalungan, Maguindanao sa pangunguna ni Pagalungan Mayor Datu Nuruddin Matalam. Subalit binigyang diin ng UNA party na ito ay hindi pa proclamation rally. Makasaysayan umano ang nasabing pagtitipon dahil ang Pagalungan ang isa sa pinakamatandang munisipyo ng ito ay Cotabato Empire pa. Dito din sa nasabing lugar nagmula si late MILF Chairman Salamat Hashim, dating Senator Salipada Pendatun at dating Gobernador Datu Udtog Matalama. Samantala, sa panig naman ng Liberal Party ay isasagawa ang kanilang kick-off rally sa bayan ng Datu Paglas, Maguindanao sa pangunguna ni Maguindanao Governor Esmael Toto Mangudo Datu na tumatakbong muli sa pagkagobernador at Datu Odin Sinsuat Mayor Datu Lester Sinsuat na kandidato naman sa pagka-vice-gobernador. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. At simula ho sa araw na ito, Abril 1, mga kasama, ang RMN News Nationwide ay inyo na ho mapapakinggan alas 7 hanggang alas 7:30. Kaso ng pamamaril sa Iloilo tuloy kahit may gun ban. At yung paggunita ho ng Semana Santa tuloy pa rin. Tama natin sa Balita Live, Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report! Patuloy ang pamamaril sa Iloilo City kahit na may gun ban at kahit na Semana Santa. Ito ay matapos binawian ng buhay noong nakaraang Biyernes Santo sina Renato Cayanan, 30 anyos, at Alberto Lazarte, 48 taong gulang na nangyaring shooting incident sa Zone 1, Barangay Pubayharo, sa lungsod ng Iloilo. Ayon sa mga otoridad, umiinom ang mga biktima sa isang lamay sa nasabing lugar nang bilang pinagbabaril ng 3 sospek sakay ng motorsiklo. Ayon sa mga nakasaksi ng insidente, nakasuot ng bonnet ang mga sospek na agad na umalis matapos ang krimen. Sinasabing lumang alitan ang motibo ng pamamaril, habang isang bangkay naman ang natagpuang nakalutang sa isang palaisdaan sa Barangay Lobok Lapas sa lungsod ng Iloilo noong Huwebes Santo na positibong kinilala kay Rinel Iran, 41 taong gulang ng Barangay San Antonio sa bayan ng Ahoy. Patuloy na inaalam ng pulis ang motibo sa pagkamatay nito. Kasama mo sa GYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide. Dalawang suspect na gumahasa po sa isang 2 taong gulang na bata sa Cagayan de Oro City na aresto. Kasama natin sa Balita Live si Alwin Saliring na RMN Cagayan de Oro. Report! Nahuli ng mga otoridad ang 2 sa 3 suspect na di umano'y dumahasa sa isang 2 taong gulang na bata madaling araw ng Huwebes Santo dito sa Cagayan de Oro City. Nakilala ang manahuli na sina Marjon Centurias at Rayford Hernan, habang tinutugis pa ang pangunahing suspect na si Julito Pagota. Matandaang matinding hinagpis ang ramdaman ng ina nang matagpuan itong bugbog ang katawan ng bata at nang ito'y pinasuri sa mga doktor na pag-alamang nagahasa ang biktima. Dahil sa tulong ng mga otoridad at ilang mga nakakita, nahuli ang 2 suspect at naharap ito ngayon sa patong-patong na kaso. Naniniwala mga otoridad na sabog sa alak at pinagbabawal na gamot ang mga suspect dahil wala umanog na taong nasa matinong pag-iisip ang gagawa ng isang karumal-dumal na krimen. Galit naman ay pinag-utos ni Mayor Vicente Imano ang pagtugi sa nagtatagupang primary suspect. Samantala, ang biktimang bata ngayon ay nagpapagaling sa Northern Mindanao Medical Center. Kasama mo sa Cagayan de Oro City, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide.
Ang pagvito ni Pinoy sa Magna Carta for the Poor, hindi na bago sa ilang kongresista. Sama natin sa balita, Conde Batak. RMN Report. Hindi na raw ikinagulat niya ng Pawis Party List Representative Rafael Mariano ang pagvito ni Pangulong Noynoy Aquino sa Magna Carta of the Poor. Banat ni Mariano, ano pa raw ang maasahan na mahihirap na Pilipino mula sa anyay anti-poor at elitistang presidente. Sinabi ni Mariano na hindi lamang ang Magna Carta of the Poor ang pinagkaitan ng pirma ng Pangulo. Tinigil din umano ng presidente ang mga panukala gaya ng 125 legislated wage hike bill, distribusyon ng lupain ng Hacienda Luisita at pagbasura sa oil deregulation law. Si Pangulong Aquino rin daw ang nasa likod ng budget cut sa edukasyon at demolisyon sa bahay ng mga mahihirap na komunidad. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. Kampanya naman ng mga local candidates dyan sa Iligan, umarangkada na. Kasama natin sa Mission 2013 si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Umaarangkada na sa kanilang kampanya mga lokal na kandidato dito sa lungsod ng Iligan simula pa lang kahapon sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa mismong simbahan patungong merkado, ang tinahak ng partidong Simpak Iligan Movement, Peoples Against Crime and Corruption. Samantalang ngayong umaga pang magsisimula sa kanilang opening salvo ang Partido Liberal. Isasagawa ng LP ang kanilang kampanya sa mismong barangay kung saan marami ang namatay at naging biktima sa Yung Sandong sa barangay Hinaplanon. Idadaos din ng LP ang kanilang unang campaign rally sa tulay na naputol sa nasabing barangay o nakilala sa tawag na Ground Zero. Kasama mo sa DXIC Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Radyo mo, Nationwide. Inaprobahan ho ng Commission on Higher Education naman ang bagong set ng mandatory general education subjects na ituturo sa mga estudyante sa kolehiyo. Ang bagong asignatura ay papasok sa ilalim ng K+12 program ng Department of Education kung saan magdadagdag ho ng 2 taon sa high school ang mga estudyante. Imbes na 2 taon, gagawing 1 taon o 18 units kada semester ang pagtuturo sa bagong GE curriculum. Sa ngayon, nasa proseso na ng konsultasyon ng CHED kung saan nakakatanggap naman sila ng mga positibong tugon. Kabilang naman sa bagong subjects na ituturo ay ang buhay at mga gawain ng pambansang bayani na si Jose Rizal. Muling tiniyak ng Malacanang na papapanagutin ang mga responsable sa pagkasira ng mga coral sa Tubataha Reef kasunod ng pagsadsad ng barko ng US Navy na USS Guardian. Ayon kay Presidential Communications Operations Office Secretary Sani Coloma, magpapatupad ng mga kaukulang hakbang ang Pilipinas upang mantsak na hindi man na mangyayari ang katulad na insidente. Napag-alaman na matapos ang 10 linggo ay naiahaw na rin mula doon ng US Navy minesweeper sa pamamagitan ng pag-chop-chop sa barko. Natakda naman magsagawa ng assessment ang all-Filipino team sa pinsalang idinulot ng USS Guardian sa Tubataha. Una nang inihayag ng Tubataha Management Office na posible higit pa sa 200 million pesos ang ipapataw na multa sa US Navy bilang bayad sa nasirang likas yaman sa Tubataha Reef. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, target po ngayon ng TESDA na palawigin pa ng jobs fair sa mga technical vocational graduates. Ayon kay TESDA Director General Joel Villanueva, plano ng kanilang ahensya na palawigin ang mga job fairs hindi lamang sa Metro Manila at maging sa karating lalawigan. Anya aabot na sa 1,441 na mga graduates ng TESDA ang mayroon na pong trabaho mula sa 18,207 na nakapagtapos habang nasa 10,642 applicants na natakdang interviewin pa. Sa pamamagitan ng hanap buhay para sa mga TESDA specialistas, mahigit sa 265 companies, mga agencies para sa local employees at 78 firms naman sa overseas job offer ang inimbitahan ng gobyerno na maging parte ng job fair na ito. Nabatid na tutulong din ang NSO, NBI, BIR, PRC o Professional Regulation Commission, Philippine Health Insurance Corporation at Pag-ibig PAN para sa mga aplikanteng kukulangin ang kanila raw mga dokumento. Paglilinaw pa ni Villanueva, sa pamagitan po ito ay natutulungan nila ang mga aplikante na mahanap ang trabahong babagay sa kanilang kurso. RMN News Abroad. Mauricio Soy, 10 katawang namatay sa patuloy na pagbaha sa isla dahil sa walang tigil na pag-ulan doon. Karamihan sa mga namatay ay natrap sa isang underpass na papuntang Caudan Waterfront sa Port Louis.
Nabatid na nagsimula ho yung pagulan sa Mauritius noong Sabado kung saan mabilis na tumaas ang tubig dahil sa malakas ho at pagbagsak ho ng ulan. Nilino ng Mauritius Meteorological Service na magpapatuloy ang pag-ulan sa lugar at asahan pa yung paggulog at paggidlat hanggang ngayong araw ng Lunes. Sa munang pasasalamat at pagbate sa latest survey ho ng KBP RRC Kantar Media Radio Survey noong Enero ito lamang Enero January 16 to 22, 2013 by sa mga lungsod ho ng Davao, General Santos at Malaybalay. Ang RMN pa rin ang nangunguna at numero 1. Congratulations sa DXDC 621 RMN Davao, number 1. DXMD 927 RMN Jensen, number 1. Ang DXMB 648 RMN Malaybalay, number 1 pa rin sa latest survey ng KBP RRC Kantar Media. At mga kasama live mula po dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayon ay Lunes na, April 1, 2013. Sa mga taga General Santos, number 1. Susunod na dyan sila kasawang Ina Daben at Brian Oñate sa RMN News Derecho, Balitang Jensen sa numero 1 ng DXMD 927. Panoorin pa rin ang ating naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube mga kasama, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Wang de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, Radyo mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Tatak alas 7:29 ng umaga. Tatak RMN.